everyone! Welcome at welcome back again dito sa aking munting kusina. So for today's video ay gagawa o magluluto naman tayo ng mahablangka na ilalagay natin sa bilao. At maglalagay tayo ng dalawang klase ng toppings. Patok po itong gawing pagkakitaan dahil perfect itong pang merienda o ihanda sa mesa pag may okasyon. Basta may kawali at sandok ka lang, pwede mo na itong gawing panimulang pagkakitaan. So, samahan niyo ako sa pagluluto. Tara, simulan na natin. Ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Una, mayroon tayong 6 cups na gata. Pinaghalo ko na po ang una at pangalawang piga. 1 cup white sugar. So, dito sa sugar, pwede nyo itong i-adjust. Depende sa gusto nyong tamis. Mayroon din tayong half teaspoon of salt for balance the sweetness. 1 can or 425 grams whole corn. Then, 1 can or 410 ml evaporated milk. At 1 can or 390 grams condensed milk. At para naman sa ating slurry or pampalapot sa ating mahablangka, we have 2 1/2 cups cornstarch at 1 1/4 cups water. Una, gawin muna natin ang pampalapot. Paghaluin lang natin ang 1 1/4 cups water at 2 1/2 cups cornstarch. Then, i-mix lang natin ito ng mabuti until matunaw ang cornstarch. So, dito sa pampalapot natin, kung gusto nyo na medyo malambot na mahablangka, bawasan nyo lang po ng 1/4 cup na cornstarch. At 2 1/4 cups cornstarch lang ang ilagay nyo. Pero kung gusto nyo naman na firm o medyo matigas ang mahablangka nyo, tulad ng lulutuin natin ngayon, 2 1/2 cups cornstarch ang ilagay nyo. Then, set aside muna natin ito. Gawin naman natin ang mahablangka mixture. So sa ating paglulutuan, paghaluin lang natin itong 6 cups coconut milk o gata. So, isang nyug lang po ang nagamit ko dito. Itong evaporated milk, condensed milk, any brand naman po pwedeng gamitin. Yung ating white sugar. So, again, it's up to you kung gaano karami ang asukal na ilalagay nyo. Depende sa nais nyong tamis. Ang ating salt at ang ating whole corn. Pwede rin po kayong gumamit ng cream corn. Itong whole corn, i-drain po natin ang tubig nito. Huwag natin isama sa paghalo sa ating mahablangka mixture. Then, i-mix lang natin ng mabuti until matunaw ang asukal bago natin ito isalang sa apoy. Ngayon ay isalang na po natin ito. Halu-haluin lang po natin at antayin natin itong kumulo. Habang hinihintay natin itong kumulo, shout out po kina Mami Bichay Vlog, Cutify Vlog 1 at kay Nelson ng Antique. Hello po sa inyo! Maraming salamat sa inyong panunood at bisitahin nyo rin po mga kawais ang kani-kanilang mga channel. Baka magustuhan nyo rin ang mga videos nila. Ayan, kapag kumulo na, hinaan natin ng konti ang apoy kasi ilalagay na natin ang pampalapot. Dahil kapag hindi natin hininaan ang apoy, mabilis na magbuo-buo ang mahablangka at posibleng magkaroon ng buo-buong cornstarch ang inyong mahablangka after maluto. Haluin lang natin ito bago ilagay ang cornstarch. At bago natin ilagay ang pampalapot, haluin lang natin ulit kasi tumitining or bumababa ang cornstarch. Make sure na natunaw natin ang cornstarch sa tubig. Ilagay na po natin. Then habang binubuhos natin ang pampalapot, sasabayan natin ito ng paghahalo para pantay ang pagbuo-buo ng mahablangka. Ayan, lumalapot na. Ituloy-tuloy lang natin ang paghahalo until maluto ang ating mahablangka. Mamaya ay sasabihin ko po sa inyo kung paano nyo malalaman na luto na ito. At habang hinahalo ko po ito mga kawais,
Kung bago ka pa lang sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell, then select all para ma-notify ka once na mag-upload ako ng bagong video. After 8 minutes na paghahalo ko, luto na ito. Kapag ganitong kumakapit na sa ating spatula or sandok, at pwede nyo rin itong tikman. Para malaman nyo na luto na, dapat wala na kayong malalasahang cornstarch or magaspang sa dila. So, luto na ito, hanguin na po natin. Paalala lang, habang mainit pa ang maha blanca, ilipat agad natin ito sa ating paglalagyan kasi mabilis itong mag-set. Pantayin lang natin ang ibabaw para pantay din ang ilalagay nating toppings. Ito ang ating mga toppings. Mayroon tayong crushed peanut. So, itong peanut ang gamit ko, Happy Peanut. Dinurog ko lang po ito. Bali, tinsya shay lang ang nagamit ko. At mayroon din tayong cheese. Any brand ng cheese, pwede ninyong gamitin. So, ayan, pwede na tayong maglagay ng toppings. Unahin natin ang crushed peanuts. Bahala na kayo kung gaano karaming toppings ang gusto nyong ilagay. So, sa mga gustong lutuin ang ating maha blanca, nakalagay din po sa description box ang kumpletong sukat ng mga ingredients na aking ginamit. At sa mga hindi pa nakakaalam kung saan makikita ang description box, ito po yun, i-click nyo lang yan. Next, grated cheese naman ang ilagay natin sa half ng bilao. Nilagay ko po muna ito sa ref, itong cheese, bago ko ginamit. Para maganda itong gadgarin. So, ayan, half lang ng cheese ang nagamit ko. At ito na ang ating finished product na maha blanca sa bilao at may dalawang klase ng toppings. Pwede rin po kayo mag-toppings ng latik. Nasa inyo na po kung ano ang gusto nyong ilagay. Ang ganda at ang sarap niyang tingnan, di ba? Perfect po itong gawing pagkakitaan kasi pwede itong ihanda sa anumang okasyon. Hindi mo na kailangan ng steamer o oven pa, kawali at sandok lang, sapat na. So, ang size pala ng plastic bilao na gamit ko ay 15 inches. And yes, pwede nyo rin itong ilagay sa 500 ml microwavable tub tulad nito na tamang-tama pang merienda. Ayan, nakakatakam tingnan. So, syempre, kailangan natin itong tikman. Ayan, napaka-firm ng ating maha blanca. Pero kung gusto nyo na malambot, bawasan nyo lang ang cornstarch. Tikman na po natin. Kain po tayo. Masarap. Tama lang tamis para sa akin. Kasi binalance ng grated cheese at medyo creamy din. Try naman natin itong crushed peanuts, ang toppings. Masarap din. Kasi may nangunguya kang malutong. At ang bango, dahil sa dinurog na mani na nilagay natin. At binalance rin ito ang tamis ng ating maha blanca. And that's it for today's video, mga kawais. See you again in my next vlog. Thank you for watching and happy cooking. Bye! Thank you.